sa impormasyon. Serbisyong umaapaw ng malasakit. CPIO Talerap. Una, siksik, umaapaw. Okay, magandang hapon, lambak ng Cagayan. Narito naman po ang Provincial Learning and Resource Center upang magbigay sa inyo ng mga bagong kaalaman ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubreng bagay sa mundo ng impormasyon. At ito ang inyong Kay Gandang Alamin. So, ngayong hapon na to mga kapatid is ating pag-uusapan muli ang serbisyo ng library o isa sa mga services ng Provincial Learning and Resource Center dito sa ating lalawigan, which is yung tinatawag naming Library Virtual Reference Assistance. So, kaya namin to inuulit mga kaibigan is para ipaliwanag sa inyo at maunawaan ninyo at mabigyan linaw kayo kung ano ba talaga itong Elvira na ito, kung ano ba itong Library Virtual Reference Assistance na aming serbisyo para sa inyo. So ngayong hapon na ito, ang kasama natin ngayon ay si Ma'am Tintin ninyo, which is siya yung isa sa in charge din sa facilitator doon sa Elvira na services ng library. So ngayong hapon na ito, ayan nga po si Ma'am Tintin. Kita sa monitor. Wala pa sa monitor. Sige, hintayin mo, Ma'am. So, ayan na po si Ma'am Tintin. Kasama natin na isa sa mga facilitator po ng Elvira. So, ngayong hapon na to, yun nga po, pag-uusapan natin, bigyan natin ng linaw o ipapaliwanag namin kung ano ba tong kahalagahan o ano ba tong kahalagahan nitong Elvira at ano yung magandang dulot niya sa inyo bilang mga mag-aaral. So Ma'am Tin, anong unang natin gagawin ngayon is explain ko ano ba yung Elvira. So, ano yung tagline natin sa Elvira? Kung may research ka, Hindi. ano? Yung hashtag natin, Yes. serve because we care. Yun ang hashtag natin. Pero kung Oo. sa Elvira naman, kung may Kung may research research o ka, assignment ka ba, mag-Elvira ka na. Tara na, ganun ba, di ba? Okay, so kung yung mga bata o mga elementary from high school to college, since kasi itong Elvira na to is the Library Virtual Reference Assistance, is magbibigay talaga kami ng mga assistance. Hindi po yung kami yung sasagot. Assistance lang po. So, nandyan po si Ma'am Tintin para i-explain kung ano ba yung mga experience niya dito sa pagtulong o pag-response niya doon, pag-assist niya doon sa mga client natin. So, Ma'am Tin, ano ba yung mga na-experience mo kasi alam ko is medyo lumulobo na rin yung number ng nagre-refer sa atin since nung nag-distribute tayo ng study tips natin sa mga iba-ibang eskwelahan dito sa ating lalawigan, which is yung study tips talaga. Nandun yung study tips na at the same time nandun din yung contact info ni Elvira. So, Ma'am Tin, take it. Yes, of course, paliwanag ko lang kung ano ang Elvira. Ito ay ang Library Virtual Reference Assistance. Ito ay isang online reference service na magpa-facilitate or mag-assist sa inyong mga information needs or research queries, Sir Alfred. Yes. Meron tayong iba't ibang mediums na ginagamit. Ito ay yung FB Messenger, hotline, and then yung email. So, itong Elvira na ito, para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na sa mga bata at sa mga parents din, no? Hindi po kami ang sasagot sa assignments or module ng mga bata. Wherein mag-a-assist po kami sa mga information needs ninyo. Maglo-locate po kami ng mga materials, magbibigay po kami ng mga extra learning materials para sa inyo. Yes. Hindi po kami kasi
sa ngayon, no, may mga na-encounter ako na sinasend na sa atin yung module nila. So, Yes. akala nila Tayo tayo yung ang sasagot. So, hindi po. Mali po yun. Ang Elvira po, mag-a-assist lang po kami sa inyong mga assignments or sa inyong module. Hindi po kami yung sasagot. Ano? Yes And po. para sa mga parents din, mga mamshis na hindi po kami sasagot. No? Pero pwede nyo po kami kontakin. Kung may mga books po kayo na kailangan, yun, pwede po naming i-picturean yun, i-send sa inyo, tapos kayo na po yung mag-assimilate. Yun. Mag-check dun Yes. sa relevance dun sa assignment ng mga anak ninyo. Yes. So yun nga po yung mga experience ni Ma'am Tintin dun sa yung hindi lang po para sa parents, dun po panawagan din sa mga teachers nila. Kasi yung experience ko din dun sa hotline, kasi akong humahawak sa hotline, may mga tumatawag talaga na akala nila yung number na ibinigay doon is akala nila ako yung teacher nila, nire-refer nila kung paano daw gagawin yung module nila, ano yung folder na gagamitin. So at least kiniklear ko din kung ano yung mga queries nila doon. So sinasabi ko, hindi po ako yung teacher ninyo, kami po yung ganito, kami po yung sa provincial library, ganito yung service namin, ganyan, na-explain ko, kayo po pa, akala ko kasi kayo yung teacher niya, sabi niya ng ganon, nung parents niya. So in-explain ko, so ma'am, kung may mga assignment po yung mga anak ninyo, kunya sa module nila, pwede po nyo kaming kontakin gamit ng number na to at kami po bahala maghanap ng kanilang reference. Hindi po kami, nililinaw ko pa rin na hindi kami yung sasagot o hindi kami yung sasagot dun sa assignment niya na ng buong in toto. Ibibigay lang namin yung mga detalye ng mga assignment niya at siya na po mismo mag-cascade kung anong gusto, kung saan dun yung ika-catch up niya related dun mismo sa assignment niya. Pero yun nga po yung napakagandang serbisyo ni Elvira, which is yun nga. And additional pa po is meron din kasi si Elvira, meron din siyang mga e-resources din. So kung yung mga client namin is meron silang stable na internet o data, pwede kaming mag-send sa kanila na diretso na ng link ng mga e-resources na pwede nilang gamitin in addition to their assignments. So yun po yun. So Ma'am Tin, maliban po dun sa pagpapasagot nila ng module, ano po yung mga na-experience niyo? Ito kasi normal lang naman sa mga bata or kahit sa mga kliyente, no, nagmamadali sila sa Yes. pag-response. So, ito payo ko lang, kung may mga assignments kayo, wag nyo nang antayin yung deadline para kapag nagpa-assist kayo dito sa amin sa Elvira, hindi kayo nagmamadali, no, kasi hindi madali naman ang sumagot sa mga queries ninyo. So meron pong oras yun. Yes, kasi sa Elvira kasi, ang team po ng Elvira is mga 4 lang po kami doon. Yes. Yung mayroon ng in charge sa mga sa hotline, meron din in charge sa messenger. And then yung sa messenger tsaka doon sa email, isang tao na po yun. So ibig sabihin, pag may nag-query o nagsabay-sabay yung 5, so hindi ka agad maibabato ni in charge doon yung mga requirements ninyo. So ibig sabihin, maghihintay muna kayo ng ilang minuto pagkat ipaprocess niya din po yung mga nauna. So take time lang po kasi kukunti pa lang po ang staff ng library for now. Sana po madadagdagan kami. Yes, ang Team Elvira. Oo, ang Team Elvira, lalo na kasi kailangan ng yes. mga... Kasi ang sa team kasi ni Elvira, meron yung nakatutok sa desktop. Tapos after nung nakatutok dun sa desktop, nakareceive na siya ng mga queries from the client, ibabato niya naman ito sa mga staff locator. Which is maghahanap naman sila dun sa shelf na libro. And then while naghahanap din yung mga staff locator, si staff na in charge dun sa messenger, siya naman ngayon maghahanap ng mga e-resources na pwede niya idagdag doon sa mahahanap ng mga staff locator. So ganun lang po kadali sabihin, pero mahirap pong gawin. Yes. So lalo na't limited po yung number po ng mga staff po sa library. So pagtsaka-tsagaan nyo muna po, at least in time, masasagot din namin yung inyong mga assignment o queries. So, yun po. And additional lang, kasi may mga na-encounter ako na nag-chat pa or like tumatawag pa ng
anong oras na, mga 10 or 11, syempre po, hindi na namin masasagot yun. Kasi malinaw po sa Elvira, doon nakapost naman sa Facebook Facebook account page. natin na Yes, sir. yung service hours lang is from 8 a.m. to 5 p.m. lang po. So, kung hindi po namin nasagot yon, the other day na namin yun, the other day na kami magde-response sa inyo. The following day na namin kayo babalikan doon sa research assignment ninyo. Kasi nga po, hindi naman namin masasagot yun kapag nasa bahay na kami, unless yung mga e-resources na pwede namin o mga ibang pathfinders na pwede namin hanapin. Pero kung mga physical books na yung hahanapin namin related to yung sa assignment ninyo, is nasa library po yung mga references. So hindi po namin masasagot po yung beyond 6, beyond 5 onwards na po ng gabi. Yes. So, Unless yun po yun. ito ay mga ready reference, sir, yung masasagot na natin agad. And then dun po sa mga nag-i-inquire din po na na gamit nila yung cellphone o hotline natin, na wala din po silang access sa data o internet, kasi yun nga, na-experience ko, sir, may assignment po akong ganito, ganyan, sabi niya. May FB ka ba? Sabi ko, ay sir, meron po pero wala kaming internet dito, wala din pong data, keypad phone lang po ang gamit ko, sabi niya. So, tawag dito, so napaisip ako, paano ko to matutulungan, sabi ko ng gano'n. So yung at least yung assignment niya is simple lang. Tawag dito, sir, ang assignment ko Filipino. Anong assignment mo sa Filipino? Sabi niya. Sir, essay po. Essay, mahaba yun. Essay po, sabi niya ng ganon. So after niya ng I think taga San Baggaw ba ata, Santa Teresita yung nag-inquire. Essay po sir, Filipino. Anong grade man na? Grade 5 sir, sabi niya ng ganon. Tapos anong assignment mo? Essay sa Filipino sir. Anong essay sa Filipino? Sabi niya. Ilang sentence? Sabi niya. Kahit 1 sentence lang sir, okay na. Sabi niya. Di at least 1 sentence lang, maliit lang yun. Pero kung mahaba-haba po, mahirap po yun na isasagutin. So nung to continue, so di tinanong ko na kung ano yung assignment niya dun sa Filipino, ang sinabi niya, ano daw yung new normal. So di sinagot ko naman ng 1 sentence ko, ano ba yung new normal. So ano yung bagong normal, ano yung bagong normal na sinasabi daw dun sa assignment niya. Di sinagot ko naman in 1 sentence o 1 to 2 sentence, kasi dinagdagan ko pa ng medyo para mas malinaw yung pagka-explain. So yung mga ganung bagay, at least pwedeng i-text ka agad. O pwede mong sagutin na, kasi nasa bahay na kasi ako noon, wala na kasing beyond hours na kasi yun. So pwede, kung may knowledge ka naman na about doon, so pwede mo namang sagutin. So imaliban na lang kung yung nagtatanong din na wala din siyang data o ginamit yung hotline natin, wala siyang data, wala siyang internet, tapos nagtatanong lang siya ng figures kung ilan na yung population ng at the moment ng Philippines. At least kung may access ka sa internet, pwede mong hanapin kagad, may ibato mo kagad yung information. At least yun yung mga ready reference na pwede mong ibigay sa mga bata. Pero kung yung mga kailangan nyo ng mga explanations na mahaba-haba, kapag pag hotline lang yung gamit mo, tapos ite-text mo pa yun, siguro advice ko dun sa bata o dun sa client na yun is maghanap siya punta siya sa may internet, and then dun namin siya i-assist kung ano yung full coverage na kailangan niya dun sa assignment niya. Kasi mahirap kasi kung keypad lang tayo nagte-text, tapos mahirap din yung pag-reply kasi putol-put kapag ang experience ko kasi kapag keypad yung phone natin, and then mahaba yung text, paputol-putol po yung pag-receive mo ng text. Baka po maglaktaw-laktaw yung mga yung mga text na marireceive mo, hindi mo maintindihan din yung sinend namin na assignment nyo. So ganun po yun. So yun ang mga experience namin sa Elvira as of now. So, ikaw Ma'am Tin, ano yung maipapayo mo sa mga parents natin ngayon and mga ibang teachers din? Yeah, yun lang sir, kasi minsan yung mga parents hindi rin nila alam yung itong library virtual reference assistance natin. Sana wag silang kasi may ipopost or naman tayong guidelines para mas maintindihan nila itong Elvira na to. Oo. So, dun lang sa mga parents kasi yun nga yung katulad ng essay, sumagot na rin ako ng ganyan, sir, no? And then, nagulat ako, ang dami ng
nag-send ng mga ganun para pareho sila actually ng assignments. Yes. And then, ayun sinabi ko nga na hindi kami yung sasagot. Though, siguro kapag madali lang naman yung assignment nila, pwede nating Oo. sagutin yun. And of course, hindi lang kasi dito sa Elvira, hindi lang nagbibigay kami ng information na kailangan ninyo. Pinaka-importante pa rin is include natin yung referencing or yung citation kung Yes, saan yes. nakuha Oo. yung information para hindi tayo maano sa plagiarism. Copyright law. And then Yes. additional is yung sinabi nga ni Tin before nung meron kasi tayong client din na kapag meron yung libro, gusto niya i-send natin sa kanya yung isang chapter. Yes, Tapos yes. the following week, isang chapter naman. Hindi po pwedeng ganun. So at least lilinawin natin ngayon dun sa mga client na magiging ganun po yung sistema nila. Yung ganun po, hindi po namin pinapayagan yun. So in a chapter, hindi namin binibigay yung buong chapter. Hanapin lang namin dun yung direct na kailangan mo at yun lang i-send sa inyo po. Malinaw po yun. Hindi po kami nagbibigay ng buong chapter tapos mamaya matatrace namin na isang buong klase kayo na isang client na naman hihingi niya yung chapter 2 Chapter 2. tapos mamaya yung isang client naman hihingi niya yung chapter 4 so nasa Pero inyo na yun, ganun, may ebook ebook collection na. na kayo. So Ebook yun na, yun. yes. May ebook collection na kayo pagka ganun ginawa nyo. Pero matitrace din naman namin yan kung kapag naging ganun yung synchronize yung pagka-query nyo ng mga chapter ng ganun, matitrace namin yan. So the best na ginagawa namin is sinesend lang namin the specific ng topic o assignment na gusto nyo, hindi yung buong chapter o buong libro. Yun po yun. So yun po ang aming para hindi lang po tayo makasuhan o malabag yung copyright law o yung plagiarism din o yung intellectual property laws. At So yun po yun. sa mga kasi kapag sinend na yung mga kailangan nila, hindi na sila nagfa-follow up. So baka nahihiya lang or hindi sila okay. yes. So kailangan sa mga kliyente ng Elvira, mag-feedback kayo sa amin kung may kailangan pa kayo kasi kapag nakuha na nila, wala na silang feedback. Wala nang Minsan, feedback. na-encounter ko, binlock pa. Ganun? Hindi ko na sila ma-message, hindi ko na alam kung may kailangan pa ba sila o hindi. So, ganun. yun nga. Kailangan din kasi yung interaction natin Yes. dito sa mga client natin. So, ibig sabihin, kapag nakapag-feedback naman na po kami ng mga assignment ninyo, mag-feedback din po kayo Yes. kung tama ba yung naibigay namin or maganda po ba yung response namin sa inyo. So, yun lang. Simple response lang. Thank you for ganito or next time or you may have your suggestions next time ma'am ganito ganyan. So ini-entertain naman namin lahat ng mga suggestions o comments na manggagaling sa inyo kasi kapag mayroong mga ganun at least may improve pa namin lalo yung service ni Elvira. So yun po yun. So yun nga ulitin ko lang si Elvira meron siyang 3 modes si Messenger, si hotline at saka si email. So, ang mga info na to is nandun sa mga study tips na binigay namin o dinistribute namin sa lahat ng schools dito sa lalawigan ng Cagayan. So, asahan nyo mga bata, meron kayo marireceive doon o na baka ma-insert na sa inyong mga module yung mga study tips na meron doon. Meron kayong tagi-isa. So, yung mga study tips doon, hindi lang basta at least isip nyo rin kung ano yung nilalaman ng mga study tips. And then, kung doon sa Elvira na likod niya, pag may assignment kayo, doon, kontakin nyo kami doon. Nandun po ang details. So, doon sa wala pang na-receive na study tips, yung hotline natin is 0917-828-9862. So, yun po ang ating hotline. Doon naman sa Messenger is hanapin mo lang si Elvira L-Vira CPLRC o yun, pwede nyo siyang i-add or i-messenger o i-message o i-PM nyo na. Sa email naman natin is yung @cplrc and then @gmail.com. So yun po yun. So yun ang ating Elvira ngayong hapon na ito. So yan po ang ating
Sana po naliwanagan po kayong lahat, mga kababayan namin o sa mga tagasunod namin dito sa palatuntunan ng Kay Gandang Alamin, at sa mga kliyente namin sa Elvira na sana nanonood kayo ngayong hapon na ito, at para mas lalo at nang maliwanagan kayo kung ano ba talaga yung tulong na ibibigay sa inyo ni Elvira. So maraming salamat ngayong hapon na ito. At Tin, ikaw, kung meron ka nang babatiin, magbati na tayo ngayon kasi medyo Yes. malapit na yung oras natin. Ayan, syempre binabati natin yung mga office mates natin dyan sa Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Yes. Hello sa inyo dyan. And then yung family ko din at yung mga pinsan ko. Ayan. Okay, sige. Binabati ko din siyempre natural yung mga, of course, yung mga staff natin dyan. Staff dyan ng CFLRC. And then kay Sir Mike din. And then sa family ko na nandyan sa May Katagaman. And then dun po sa Ugak, nandun po si baby ko. And then si Mrs. ko ngayon na nandun sila sa in-service training nila sa Amulong National High School sa May Angkiray. So magandang hapon po. So yun nga po, no. Ano ulit yung tagline natin sa Elvira? Kung may research ka o assignment ka ba? Tara na, mag-Elvira na. So yun lang po. So muli, ito ang inyong programang magpapaalam ng mga gaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan. Mga bagong kalaman at mga pangyayari at bagong diskubreng bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang Kay Gandang Alamin. Maraming salamat. Adios, magandang hapon. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.